Network Entertainment. Excuse me. Hello, good evening. Ayan, welcome sa bagong guest episode ng The Red Door Podcast PH. Oo, dahil Saturday nyo napapanood itong episode na ito, isa lang ang ibig sabihin niyan, meron kaming special guest ngayon. Actually, dapat last week pa to, di ba? Pero pagpasensyaan nyo na yung last week kasi hindi namin napagbigyan yung mga request nyo na magkaroon ulit kami na special guest. Pero don't worry kasi ito tuloy na talaga. Pero bago tayo pumunta dyan, magbabasa muna ako ng mga comments na galing sa Spotify natin. Okay, sige. Ako sa yung YouTube. last episode. Oh, sige. Ito, grabe, konti lang pala nito. Yung last na episode, ito yung yung sa last na sa last na guest episode yung babasahin ko. So, nasa na ba yun? Teka lang, habang naghahanap ako, may nakikita ka na ba dyan ngayon? Meron na. Ito, Ayan, go. sinend ni Katir YD9XY. Inuna ko siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Malalaman mo kung bakit. Sabi niya, up, pa-shoutout Boss Raymar, bodybuilder ng Bulacan. Kailan kaya? Nag-birthday na ako at lahat. O, ito na. Huwag ka mag-alala, Boss Raymar. Ito na. Shoutout sa'yo, Boss Raymar. Tsaka natakot ako kasi parang bodybuilder ng Bulacan. Baka mamaya pag nakita ko somewhere in Bulacan, bigla na lang buhatin Sabihin, hindi mo ko sinashoutout Ito, wash out kita. Shoutout ka ngayon. Wash out ka sa akin. Tapos, sorry, Boss Raymar, medyo na-delay Ito, good news kasi di ba maraming nga nagre-request na sana ay maka-collab natin yung Paranormal Podcast. Actually, hindi na natin kailangan mag-reach out sa kanila kasi sila na mismo yung nag-comment dito sa ating latest video. Nice. Ang sabi ng Paranormal Podcast is, game tayo mga tito, sabihan nyo lang ako. Ayun, nice. Maraming salamat Paranormal Podcast sa hindi pagpapa-unlock ng invitation Actually, maraming salamat at willing kayo maging part ng aming podcast. So, excited na kaming maka-collab kayo. Reach out na rin kami within the week para ma-schedule na natin 'yan. Tapos ayun, ito sa Spotify naman to. Galing to kay Victorian Legend 7. Enjoying your guest features. Love how you mix horror with humor din. Kaya napapakinggan ko pa rin kayo kahit gabi na. Stay strong. Ayan. So ngayon, Victorian Legend, meron tayong bagong guest na I'm sure magugustuhan nyo itong episode na to. Kasi kung hindi nyo pa siya pina-follow sa TikTok or sa YouTube, nako, thank us later for introducing her kasi maganda yung mga content na sinishare niya sa platforms niya. And explain namin mamaya kung bakit. Pero ko pa ba diyang babasahin? Or may nagpapa-shoutout din si Anywhere TV. Pagkakatanda ko, Anywhere TV Adventures. Pagkakatanda ko siya yung Ghost Hunter. Ghost Hunter din siya, oo. Oo, na willing ding sumama sa atin, makipag-collab. Hindi ko lang alam kung tayo ba ang sasama sa kanya para mag-ghost hunting or siya ang i-interviewin natin dito sa ating podcast. Ayun, sasamahan niya tayong tingnan lahat ng mga multo natin sa buhay. Yun lang so far. May pahabulin. Nunal ba yung nasa kilay mo, Tito James or Steve? Langaw. Tinanong ko rin sa'yo yun Pimple patch. Pimple patch. Oh, kasi parang may pimple ako dito na na hindi na gumaling-galing. Naghahanap pa ako ng welder. Papa-welding ko na to para matanggal. Ayun, ito naman galing kay Amir. Nung bata ako, takot naman ako masarahan ng SM. Dati kasi inaantay lagi ng nanay ko magsara yung SM kasi nag-50% off lagi ang French Baker. Actually, kami din dati. Natataranta ako sa tunog ng mga rollers na nagsasara. Natataranta at nagtatantrums pa ako noon. Haha. Ayun. Grabe, nostalgic yan. Yung ngayon nakaraan, tarantrums, pinagsamang taranta at tantrums. Ayun,
before, ayun nga, nasa 5-minute mark na tayo. Sino nga ba yung guest na kasama natin ngayon dito sa episode na to? Saan mo ba siya, kilala mo na ba siya before? Hindi, nakita ko lang siya sa TikTok and kagaya nga nung sabi mo, nagandahan kasi ako sa mga content niya. Ang ganda. At may ano siya eh. Maganda yung ano niya eh, yung storytelling niya. Actually. Pakinggan yung boses. Tapos maganda rin yung way ng pagkaka-narrate niya. Maganda yung setup niya. Basta maganda. Tapos sabi ko, uy, mukhang ano to perfect to maging guest dito sa The Red Door Podcast. Kaya ayun. Isipan ako natin. nagustuhan ko yung mga videos niya, yung editing niya ang ganda eh. Yung ganun yung klase ng gusto ko dapat na editing kaso wala eh. Pero yun, ito nga, kung kilala niyo na siya, comment kayo kasi may mga every time na nagsasabi kami ng mga gusto or nagtatanong kami sa inyo kung sino yung mga gusto nyo maging guest sa podcast namin, meron na bang nag-comment sa kanya? Oo. Meron, Actually, nung nagbigay nga tayo ng clue, parang nahulaan na nila agad. Ay, may nagsabi na isa na siya, no? Pero kasi hindi pa yan. Pero ayun nga, so yung mga nakakilala sa kanya, ito na yun, inaantay na episode. Sa mga hindi nakakilala sa kanya, after nitong episode na to, puntahan nyo yung TikTok niya, puntahan nyo yung YouTube niya. I'm sure magiging interested kayo, lalo na sa mga content niya na pag-uusapan natin ngayon. So, partner! Without further ado, Ayan, pakilala natin yung guest natin for this episode. Kilala siya sa pangalan na Apple Season. Yun, yes. Tapos ano pangalan nung... Sa mga likod ng kwento. Sa likod Apple. ng ano... Sa likod ng... natin siya. Ayan, sa likod ng kwento. Ayan. Hello guys. Nakita nyo tumalikod siya, di ba? Sorry kasi yung Sa likod aso ko, nagising na. Ay, Nagising na siya. Kaya sabi ko, ayun na siya. Hello guys. Thank you sa invite sa akin. Finally, natuloy na rin tayo. Ayun nga. So, ayun, quick lang. Sa mga viewers mo, paano kanila normally tinatawag or saan kanila kilala? Para lang sa mga hindi pa nakakilala sa'yo dito. Ano lang, as is lang, Apple Season. Yun lang. Or wala, tawagan namin B, yan lang. B. B, Okay. Mima, ganun. Ikaw, Jason. Ano yun? Buti hindi ka tinatawag na iOS. Hindi naman. So yun. Hindi naman. Okay. Ay, pwede bang i-share mo sa amin kung papaano ka nag-start sa content creation? Yung journey mo sa Horror na ba paggawa ng kagad content? yung mga content mo? Actually, hindi. Kasi nag-start ako nung 2019 or basta 2020 before pandemic. Pero ang ginagawa ko kasi nun, more sa makeup, mga ganun, mga transition, kineme, ganun. Mahilig kasi, yun talaga yung first love ko, makeup. And then, second, yun na yung second ko na gusto na content like yung mga story time, mga anything na may mystery, horror, or true crime, yun. So, pero mostly sa mga, nung nag-start ako, mix siya ng makeup and then mga random vlogs lang like travel, yung mga daily vlogs, ganun. Tapos nag-start lang akong gumawa ng story time na ganitong content. As in, recently lang, ilang months pa lang, nung May lang ako nag-start. So kung i-stalk nyo yung TikTok account ko tsaka yung ibang socials ko, di ko naman dinilit kahit yung YT ko. Hindi ko na dinilit yung mga una kong mga na-upload na content. So makikita niyo yung transition from makeup to travel vlogs hanggang sa story time na lahat hanggang ngayon. May kilala din kami niyan, kaso mahirap lang hagilapin. Yung Sino yan? nagme-makeup din. Si Ate Babes, di ba? Actually, nakapalo ako sa kanya. Bet ko siya. Kasi parehas kayo eh. Birds of the same feather kayo eh. Makes a feather duster. Anyways, so ano na yung content mo ngayon? Kung before is makeup, ano na yung ginagawa mong content mo?
Nakafocus na lang ako talaga sa sa storytelling. Ito pa yung nakakatawa. Kasi yung first 2 videos na in-upload ko, pinaka first ever story time ko na content is about the Yatlov Pass. Okay, Tapos, yung next is yung story ng ano nga yung tama, nakalimutan ko na naman. Diatlo, pas. Pass. Ayoko dyan, pas. Paps, Pass mo na. Pass. Hindi mo na Tapos yung second is yung story ni DB Cooper. And then, ang first, wala masyadong views yun eh. Tapos, nag-start ako, yung next, yun na yung Dark Origins of Fairy Tales Kineme. First yung Hansel and Gretel, tapos yung Cinderella. Yung Cinderella ko, yun yung pumutok. Na hindi ko ina-expect. Talaga Bakit? napuputok siya. Ano bang meron doon? Ano yung about kay Cinderella? Ang nangyari kasi nun, parang siguro 80 to 90% yung madaming nag-bash. Kasi, di ko kasi alam kung ano ba yung how it goes sa TikTok. Di ko alam na maiksi lang pala yung attention span ng mga bagets. Lalo na ng mga bagets. Parang gusto nila, pagkapanood nila ng video, na agad. Yung direct to the point na wala na pasakali, ito, ganyan. Yung format kasi ng video ko na yon, nakapin naman siya hanggang ngayon. Alam mo, may intro, may disclaimer, maraming checheburit na parang pang YouTube talaga siya, ganun. So parang maraming nainis sa parang kung mababasa niyo yung comsec, parang yung mga comment doon na, atin, tagal naman. Guys, i-forward na lang sa 2 minutes, andun mag-start yung story. Hindi ganun talaga yan. Actually, dati, hindi, mahaba pa talaga ang attention span ng tao. Kaso dahil sa TikTok, gawa nga ng mga short videos, umiksi yung attention. Tapos marami nagdo-doom, anong tawag nila? Doom scrolling, something ganun. Pero ngayon, alam niyo guys, natutuwa ako sa mga nababasa ko sa comsec. Maraming nagsasabi na na-clear ko daw yung attention span nila. Nice. Dahil sa mga videos ko. Ewan ko yun ang sinasabi nila. Di daw nila ma-skip. Ano ba yung nangyari kay Cinderella? Paanong dark? Oo, ano nga ba yung kwento nun? Parang pag iniisip ko, ano ba? Wala akong idea eh. Pwede Ang mo ba i-share pinaka-twist lang naman kasi nun, kasi di ba yung alam natin na story ni Cinderella is yung typical na yung glass slipper, naiwan niya hanggang 12 midnight lang siya, di ba? Yung typical. Pero nung na-research ko siya, yung original version from Brothers Grimm, ang pinagkaiba nun is, diba hinanap siya yung stairs pala, pinahiran pala yun ng king ng glue. Kaya naiwan yung slipper niya doon. Pero diba yung sa alam natin na kwento is, parang natanggal lang yung sapatos sa niya, sa paa niya. Pero yung sa original version, yun pala, dumikit yung sapatos niya doon sa stairs, kaya naiwan. Siyempre, nagmamadali na siya, so wala na siyang time para tanggalin pa yun. Tapos nung naghanap na yung prince, nung napunta yung prince dun sa bahay nila, syempre, nauna yung mga stepsisters, diba? Yung mga mean girls. So, syempre, para magkasya yung sapatos, yung isang stepsister, sinabihan siya ng stepmom ni Cinderella na putulin yung daliri sa paa. Tapos kaya pala isang reason siguro kaya pumutok yung video na yun kasi 'di ba may ginawa na movie. Correct. Yung Ugly Stepsister, parang sinunod talaga nila kung ano yung version ng Brothers Grimm. Yun din yung nabasa ko sa comsec. Sabi ko, kaya pala. Tapos doon ko lang pinanood yung movie. Doon nabasa ko sa comsec. Kamusta yung movie sa'yo? Nagustuhan mo naman? Grabe, ang intense nun. Oo. Kasi yun grabe parang... sila, no? Pero grabe. Ang ganda ng pagkakagawa nila. Oo. Dark fairy tale kasi yun na hinaluan ng body horror. Kaya... True. Anyways, kaya pala dyan sa Into the Woods, Paps, yung sa stage play, ganun din. Sabi ko, ano ba yun? Ginawa, parang dinagdag lang nila na detail. Kasi doon sa play, yung unang sister, parang tinanggal niya nga isang daliri. Tapos yung second is parang shinave niya yung back na part ng paa niya para Tapos sinabi pa daw na nakita ng prince na may dugo yung yung sandal. So ayun. Paano yan hindi na siya stepsister nun?
Hindi na siya makastep eh. Sakit Oo, ng di paa. na siya makakastep eh. Sister na lang siya noon nung mga panahon na yun, di ba? Kasi Yun imagine yung yung, sinatawag talaga, no? Literal na tiis ganda. oo, tiis ganda. Which is na nangyayari din ngayon, di ba? Ah, Ano yan Mm. kasi? Relatable na-Disneyfied talaga na siya. lang kasi yan. Na-Disneyfied na lang yan. Yung mga Yun na nga. fairy tale na yan. Na-curious ako, isang mabilis lang. Ano yung parang pinaka original ending ng Hansel and Gretel? Kasi hindi ako familiar eh. Yun lang. Base ko. Parang wala naman siya masyadong Naging biskwit? different sa kung anong alam natin na version. Hansel and wala. Gretel. Di ba Wala. nagka-movie yan? Ang pinagkaiba lang naman nun is, di ba yung sa alam natin na story is stepmom Oo. ang nag-ano. Pero sa original version, totoong nanay nila. Kasi di ba parang, gaya ka sinabi ko dun sa video, kung i-connect siya sa medieval times. Kasi syempre di ba dati grabe yung tagutom nung time na Oo. yun. So parang marami sa mga families dati na nililigaw na lang yung mga anak nila sa forest kasi hindi na nga nila kayang pakainin. Totoo talaga na nangyari siya. So, ganun eh. Ang parang familiar lang ata ako dun sa may Pinocchio. Yung sa ending nagsuwi siya. Pero ang tanong, paano nalaman ni Pinocchio na kahoy siya? Yun ang hindi ko alam. Marami nagre-request sa akin pero hindi ko pa nagawa hindi ko pa na siya na-research. Tama. Ako alam ko yung sagot pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi alam niyo na. Hindi siya appropriate para dito. Ah, okay. Basta clue, may umapoy sa kanya kaya nalaman niyang kahoy siya. Akala ko nanggaling sa pangalan niya eh. Kaya naging ganun yung pangalan. Na ano? Hinako. Hindi. Tapos, kahoy pala ako, no? Kahoy pala ako. Kahoy pala ako. Tapos may nagsabi sa kanya, actually, you nailed it. Di ba? Parang may gumanon. Parang may gumanon sa kanya. Anyways, familiar ka rin ba dun sa hindi lang pala fairy tale yung parang may pinaka-dark na meaning. Pati rin yung mga nursery rhymes. Nursery rhymes. Oh. Di ba? May parang nabasa ako na for example lang yung Humpty Dumpty. Hindi man si Humpty Dumpty binanggit ba doon sa may nursery rhyme na itlog si Humpty Dumpty? Wala. Sa pictures na lang ata. Oo. Di ba? Yung sa illustrations lang kung ano nakikita natin, yun eh. Oo, nag-assume tayo na itlog si Humpty Dumpty. Pero actually kung aalalahanin niyo yung nursery rhyme, walang binanggit na itlog si Humpty Dumpty. Which is ang tao na baka merong dark meaning pa behind dun sa may nursery rhyme ng Humpty Dumpty. Kasi actually marami yan like 3 blind mice, nagsisimbolize yun dun sa tatlong pare na na sinunog sila because blind daw sila sa paniniwala nila. Basta panahon pa to ng mga hari at reyna. Oh, Yeah, interesting. pag-usapan. Actually, may na-request nga sa akin pati yung London Bridge is falling down, yung mga ganun, di ba? Oo, di ba? London Bridge is falling down. Kasi parang may sinisimbolize din yun. Yung Jack and Jill, di ba? Oo. Doon pa lang sa line na Jack fell down and broke his crown. Like parang sinisimbolize nun is hari na pinabagsak dati. Oo. Basta marami yan. Hindi ko lang siya kabisado kasi dati napahapyawan ko lang ng basa. Nice yan. Pero anyways, na-curious lang din kami kung meron ka bang nakakatakot na experience na pwedeng i-share sa amin? Na-experience mo personally or narinig mo or something na memorable sa'yo nung nakwento sa'yo. Pwedeng experience mo, pwedeng iba na nasabi sa'yo personally. Talagang natakot ka? Ito na tayo. Actually, na-post ko itong personal experience ko. Pero, hindi ko alam kung may nakapanood nito sa TikTok ko din. Kasi may napanood akong video ni Doc, sino nga yung babae? Si Doc Crizel, Doc Crazy, sa TikTok. Meron siyang... Sino ba yun? Si Halda? Yan siya. Meron siyang video na pinost about sleep paralysis.
So, kasi ako ilang beses na ako naka-experience ng ganun. So, sabi ko nga dun sa video ko, yung term kasi sa amin ng, di ba sa Tagalog ano siya, bangungot, di ba? Pang-uno. Oo. Pero ang term sa amin naman sa Hiligay nun, ano siya, tupay. Yan, tupay yung tawag. Tupay. Tupay, as in, Tumawala ako. Wala naman. Tumawala ako. Tupay. Okay, tupay. yun yung term. Oo. Sige. So since bata pa ako, ilang beses na ako naka-experience na ganun. Pero, ang iniisip ko kasi, at sinasabi lang ni mama sa akin every time na nakaka-experience ako ng ganun, either pagod lang daw ako, kulang ako sa tulog, ganun. Pero, di ko alam. Parang iba, may something talaga na weird. Ganun. Ang pinaka-worst yung dito na sa Boracay. Nandito na ako. Ano ako nun? Parang ilang months pa lang ako nun dito. That was 2009 or 2010. Tapos, syempre yung work ko talaga, yung full-time work ko is, singer ako sa banda. So, syempre trabaho namin sa gabi, di ba? Lagi puyat, ganun. Tapos may marami pang mga ganap, magtatambay, magtutoma, kung ano-ano pa, ganun. So, nag-rent ako ng boarding house dito. Hindi ko na sasabihin kung saan na. Basta bandang station 1, gano'n. Tapos, nung bagong lipat ko doon, talaga, iba yung, di ba, pag medyo sensitive ka, may mafe-feel ka talaga na pag nagpunta ka sa isang lugar, yung medyo mabigat yung vibe ng place. So, ganun yung na-feel ko. Bukod pa yan dun sa tinatawag na namamahay ka. Oo. O bukod pa yun dun, di ba? Iba eh. Mabigat talaga siya. Pero since syempre, tipid mode tayo. So kumbaga kung as long as decent na yung place, carry boom na yun. Okay na yun. Tsaka okay naman yung place. Yun nga lang, parang sabi ko, iba talaga. Pero yun nga, since mahirap din maghanap ng boarding house or apartment dito. So, Legit. carry na yun. Legit. Tsaka sobrang mahal. Yun. Imagine Seryoso? Diyan sa 2000 yung 2010. So magkano ba yung rent ko nun before? Room lang yun tapos yung CR doon, common pa. So ang room doon is good for 1 or 2, pwede dalawa. 3,000 yung rent ko doon monthly. Yung time na yun So ngayon, 2025, wala ka nang mahahanap na ganong presyo ng rent dito na kahit boarding house lang or room for rent, mas nagmahal pa ngayon. So anyway, going back. Station 1? Station 1. Yan. wala. Pero may mga kondo-kondo dyan. May mga ganyan. Meron na. Alam nyo may lugar dito sa basta bandang malapit sa Shangri-La na. Meron doon parang alam mo pagpasok mo, akala mo nasa BGC ka. Oo. Grabe. Ano ngayon? Pero malayo siya doon sa beach talaga. May beach naman sila doon, pero yung back beach, meron sila. Pero yung yung typical na main beach na nakikita natin, malayo yun doon. Sa may Bulabog ba tama? Bulabog yung back Hindi beach. siya Bulabog. Kung saan ako nakastay ngayon, the Bulabog area to. Pero yung sinasabi ko na New Coast, parang nasa na siya. Alam niyo yung papuntang Puka Beach, kung nakapunta na kayo dito sa Boracay. Okay, oo. Yun, doon na yung banda, malapit na sa Shangri-La. Kasi Grabe. naganda talaga every time na nagkakaroon kami ng gig doon, feeling ko nasa Manila ako. Grabe mahal ng dyan. Andun yung mga kondo. Ano yan memorable yung Puka Beach na yun Diyan ka makakabili ng 120 na Mountain Dew Di ba? Sa true. Diba? Diyan ka Mango shake ka na ganito, 300, di ba? Oo, diyan ka makakita ng Pero ngayon Mountain Dew. wala nang ganon. After nung closure, wala na. Nadami. na nila. Okay, sige, back to story. Ang tagal Okay, na nung going last back. na punta ko dyan. Ha? Ang tagal na. Nung pumunta ako dyan, sabi ko, promise, babalik ako dito yearly. Tapos wala na, di na nakabalik. Paps, sa sobrang tagal kalabaw pa yung kumukuha ng mga lumot, no?
sa sobrang dating-dati pa, kalabaw pa yung nangunguha ng mga lumot. Bakit? Ano na ba ngayon? Ano? Hindi, paano ba hinahakot yung lumot? Hindi, syempre Pero grabe, hindi na-miss ko yun dyan. Parang ano ba? Ano ba yung hindi ko makalimutan dyan, yung kalamansi na muffin ba yun? Ay, oo. Hanggang ngayon sikat pa rin naman yun. Dyan pa rin hanggang ngayon. Oo. Kasi sila yung Real Coffee yung yung restaurant na yun na nagbebenta ng calamansi muffin sa beachfront. Pinampapatak din nila sa sa pagkain para hindi Kasi sure ka na hindi ka maaswang doon. Kalamansi na yun. Hindi ka makikilkig. Hindi. Kasi papatak Pang ano pala yun, no? Pang-kontra sa aswang pala. Sorry. Diyan ba yun? Dito yun. Sa kanila yung kilkig. Tinaw mamaya, papakwento ko. Di ba nakuwento mo sa amin na may ganyan nga? Sa Boracay. Dyan sa Boracay? Napakwento ko natin sa kanya. Anyways, Apple, tuloy mo na yung sa nangyari sa boarding Oh house. my God, andyan na yung aso ko. Naririnig nyo na. Nagising kasi siya. Saan na ba tayo? Nandun ka na sa boarding house. Ayun din sa boarding house na yun. So, kahit ganun yung na-feel ko, I just brushed it off na lang. Kasi sabi ko, ayokong i-feed yung, kung ano man yun na naman yung ma-imagine ko, ano yung ma-feel ko. Ayoko mag-feed, ayoko i-feed yung negative vibes na yun. So anyway, first 2 months, wala pa naman eh. Parang wala pa naman ako masyadong na-feel nun. Pero after nun, one time galing ako sa gig, pag uwi ko doon, mga mga past 1 a.m. Nagising ako hindi naman ako lasing no. Pagod lang ako sa gig noon kasi parang parang double gig yata ako nung gabing yun. Nagising ako around mga 3 or 4 na madaling araw. Tapos, syempre, gusto ko sanang bumangon para mag-CR. Kasi di ba sabi ko kanina yung CR namin doon kumon. Pero yung mata ko nakadilat na ganyan. Pero hindi ako makagalaw. Alas parang feeling ko nakadikit lang ako sa kama. Parang gusto ko. Pero practice ko, di ba sabi ko nga kanina, since nung bata ako, lagi ako nakaka-experience ng ganun. So, sinanay ko yung sarili ko na pag natutulog ako, kailangan tayo ako. Tapos mahilig ako na kailangan meron akong hotdog na unan. Nakatagilid. Oo. Kasi di ba sabi ni mama sa akin, yun nga growing up, dapat daw wag matutulog na nakatihaya. Kasi parang mas prone nga daw yun sa yun nga sa tupay. So kailangan pag natutulog lagi kailangan nakatagilid. So yun yung parang na-practice ko na habit pag natutulog nakatagilid, tapos kailangan may dantay ako na hotdog na unan. Tapos so ayun yun yung nangyari. Pag nagising ako, hindi ako makagalaw. Pero ang na-feel ko noon, parang meron akong katabi na nakadagan siya sa akin. Pero nakaganyan ako, nakatagilid. Pero hindi ko nga magalaw yung katawan ko. Sa balikat mo? Nasa dito sa likod ko. Siyempre yung bed ko kasi siya, it can fit like dalawang tao. So, oo. Tapos, nung time na yon, dalawa lang yung unan ko. Isang unan tsaka isang hotdog. Yun lang. So, syempre, kinabahan ako. Tapos, pinikit ko lang yung mata ko. Tsaka nagpray ako. Tapos, nakatulog na rin ako ulit. So, pagkagising ko na nung mga lunchtime, parang naglinger yun sa isip ko. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos, wala na, ko na lang, binaliwala ko na lang. So, after a few weeks, parang nawala na naman siya. And then, ito yung pinakamalala kasi galing ako nun ulit sa gig. Tapos, nag-inuman kami ng mga bandmates ko. So, umuwi ako nun, madaling araw na. Tapos, alam ko to kasi nagising ako, lunchtime yun eh. Tapos yung kurtina kasi nung room ko, manipis lang. So syempre 'di ba pag may
pag may araw na, makikita mo talaga na maliwanag na yung room. Hindi, kasi manipis lang yung cortina. So, yung pagkagising ko, pag alam ko talaga mulat na yung mata ko. Naka, ko sa may, ito yung bed ko. Tapos ito na yung bintana. So, pagkagising ko, alam ko, ano na to, lunchtime na talaga siya. Pero, yun na naman ulit, hindi na naman ako makagalaw. So, sabi ko, iba talaga yun nandito sa bahay na to. So, ang ginawa ko noon, hindi na ako natulog muna dun sa boarding house ko. Doon ako nakitulog sa boarding house ng bandmate ko. Mga 2 or 3 days ako dun sa boarding house nila. Tapos, kinuwento ko. Sabi niya, saan ka ba nakatira? Yun yung tinanong nila sa akin. Tapos sinabi ko kung saan ako nag-rent. Sabi nila, yun lang. Yun lang yung reaction nila. Pero sabi ko, parang feeling ko may something dun sa nila. Sabi ko, ano ba yan? Kung may alam ko, sabihin niyo naman sa akin. Sabi lang nila sa akin, basta mag-pray ka lang. Yun lagi sinasabi sa, mag-pray ka lang. Wag mo masyadong isipin, ganun. Pero sa isip-isip ko lang, tangina. Yun na pangalawang beses na ako naka-experience ng ganun. Tapos wag ko lang isipin. Sabi ko, anong gagawin ko? Inalma Moreno, no? Dasal. Oo, diba? Dasal talaga. Hindi kaya Hindi kaya natutupay ka kasi nagtutugig ka. Yun nga. Di ba? Nung pangalawang beses nga na nangyari yan, tumawag ako sa mama ko. Kasi kinento ko sa kanya. Yun din ang sabi sa akin, Nak, mag-pray ka lang. Huwag kang papatalo sa mga bad elements. Ganun lang ang kineme sa akin. Pero syempre, nag-iisip na ako na, sabi ko, pag ito talaga, magtuloy-tuloy pa talaga to, aalis talaga ako dito. Kasi ayoko na magstay doon kung ganun lang din ang mangyayari. Kung, for example, if this element or entity will bug me ba, parang ganun. Kasi di ba eventually minsan parang they will leave you alone lang naman. If ever kung may ganun man ha. Kung di mo lang sila papansinin, ganun. So anyway, after 3 days, bumalik na ako ulit doon sa boarding house ko. Sabi ko, try ko nga kung ayan na naman, kung mauulit na naman ulit yun. So, ayun, ito pala. So, di ba before pala ako natulog dun sa boarding house ng bandmate ko. Simula na experience ko yun. Ang ginagawa ko lagi pala for 2 weeks. Umuwi ako na either nakainom ako or lasing para dire-diretso lang yung tulog ko. Kasi sabi ko, busy talaga. Dismayado yung nun. Kasi syempre hindi ko siya mararamdaman, di ba? If ever. Sabi ko, kailan talaga, lasing ako para dire-diretso. Kasi nga, di ba, yung pangit kasi minsan magigising ka ng madaling araw or gusto mo magising tapos di ka makagalaw. Kainis kaya. Hindi ka makapagpahinga ng diretso. Mag-a-attempt siya, tapos nakita niya, lasing na naman. Next time. Bukas na lang ulit. Try ko na lang bukas. Tapos anyway, yun. So after ko doon matulog, di ba, ng 3 days sa boarding house ng bandmate ko, bumalik ako ulit sa boarding house ko, tapos pagkagising ko naman ulit ng same lunch, alam ko talaga lunchtime yun. Same eksena, pero ang pinakamalala kasi, trinay ko na igalaw man lang kahit yung kamay ko. Ayaw Tapos, yung dito sa peripheral ng ang pinakamalala kasi na nakita ko noon, may buntot kasi na gumagano. Hindi kaya yung hotdog yan? Hindi pa yan yung hotdog na katabi mo? Hindi yan yun? Iba pa? Naging Dutch hand. Uy, ang ending pala, may aso pala doon, no? Pero yun talaga yung na-feel ko, may tapos nakita ko nga din sa peripheral ko na may buntot na gumaganon. So, shit talaga. Grabe. Wala naman ako ibang nagawa ko, di mag-pray na lang ulit. Hanggang sa nawala na lang siya. Pero after ng incident na yun, kahit na alam ko may babayaran pa ako sa landlord ko, nag-decide na talaga ako, sabi ko ayoko na, alis na ako dito. Ang ending yung nilipatan ko na boarding house, mas malala pa dun. Sabi ko, ano ba itong mga nililipatan ko ng mga boarding house? It's not Lagi in the may house. Something. It's in the 2 weeks. Oo.
It's within you and the 2 gigs. 2 gigs Kaya kasi sabi ko, dapat din ako equal magto to 2 gigs. 2 2 gigs. pays. Dalawang 2 GB. bayad ang 2 gig. So 2 pay, 2 pay. Oo, tama. 2 Yun pay. nga yun. Yun yung history ng Tamas dito yan. Yun pala yun, no? 2 pay. Galing. So yun na yung, Ano yun na naman, yung experience ganun sa pa rin. Sleep paralysis Same, pa rin. same nung Hindi, pero yung dun sa nilipat, bago ko nilipatan na boarding house, malapit lang din yun sa kung saan ako galing na boarding house. Pero hindi wala na ako na experience na ano doon, na sleep paralysis. Iba Ano na. na, ano naman, paano ko ba explain? Kasi hindi ko siya, wala akong nakita, pero yun nga, wala akong nakita pero may na-feel ako doon sa boarding house ko na yun. Ang nakakita doon yung pinsan ko. Anong sabi? Ano kasi, ano ba? So, di ba, lagi ako nagpupuyat. So, yung mga boardmates ko doon sa nilipatan ko, saan sila lahat nagtatrabaho dito sa isang hotel, dito din malapit sa Station 1. So, nung gabi na yon, hindi ko alam na ako lang pala yung nandun sa boarding house namin. Lahat sila on duty sila. Tapos, around 2:30 na madaling araw, may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Tapos, pagbukas ko, walang tao. Wala naman. Tapos, sabi ko, sino ba yun? Tapos, after nun, pagka next day naman, kasi yung floor ng boarding house namin, hindi siya semento. Anong tawag dito? Kahoy siya. Kahoy. Oo. So, pag may naglalakad, mafe-feel mo, di ba? Tug, ganun. Second floor ba yan? Second floor? Sa second floor. Kasi yung sa first floor, ano siya namin, common siya na may kitchen, tas pwede kami maglaba doon. So, dalawa lang naman. Dalawang floor lang. Tapos, yung na-feel ko na, tsaka narinig ko na naglalakad. Alam mo yung parang mabigat maglakad at tug. Tapos, slow mo. Tug. Ganun. Nainis ako nung kasi sabi ko, ano ba yan? Ano ba yung maglakad? Parang nakaka-istorbo naman. Alam mo, parang sadya. Na, tapos, yung pagka next day, tinanong ko sila, sabi ko, sino ba yung naglalakad kagabi na ang bigat-bigat naman ng paa. Tapos, ang lakas pa ng alam mo yung, basta mabigat yung paglakad. Oo. Sabi nila, anong oras ba yun, B? Sabi ko, madaling araw. Mga between 2 to 4, mga ganong oras. Sabi nila, wala na sa duty kami lahat noon eh. Ang out namin 7:00 ng umaga. So doon ako kinilabutan. Sabi ko, shit, sino yun? Tapos, nung una kasi di nila sinabi sa akin kung ano yung meron doon sa boarding house na yun. So may history Huli na nila pala. sinabi sa akin na, alam mo ba, be, may something dito, ganon na yung chika nila sa akin. Anong something? Sabi ko sa kanila. Basta may something dito. Yun lang yung sabi nila sa akin. Tapos, yung cousin ko na taga Kalibo. Nakakainis yung mga kaibigan mo eh. No? Diba? Alam mo, parang ba? clueless ako lagi sa mga nila. Yung barkada mo na isa kanina, yung kabanda mo, sabi, saan ka ba nagbo-board? Tapos wala na siyang dinisclose na information, di ba? Ngayon naman, sinabi, may something kasi. Anong something? Basta may something. Hindi ako question mark. Sabi ko, parang kailangan ba ako yung maging detective tapos alamin ko talaga kung anong meron. Kaya sabihin nyo na lang sa akin para aware naman ako. Bibigyan ka na lang namin ng clue. Ikaw na lumutas. Tapos yung cousin ko na taga Kalibo, nakistay siya sa akin. Kasi nag-OJT siya dito. Di bali lagi yung kwarto ko talaga na nire-rental malapit sa CR. Ito ganun din, yung nilipatan ko malapit din sa CR. Tapos siya, andun ako sa nung nalaman ko pala yung kinuwento nila sa akin na may something daw doon. Syempre natakot din ako. Pero yun nga, ayoko talaga lagi i-feed yung fear ko, tsaka ayoko i-feed yung thought na about doon. So, parang ayoko na lang pansinin. Kung meron man, di bahala ka dyan. Parang ganun na lang. Tapos yung cousin ko,
naghihilamos siya doon sa CR, bukas yung CR, tapos di ba mini mirror dito. Tapos, yung sa likod kasi ng pintuan, yun na yung hallway namin. Hindi naghihilamos siyang ganyan. Yung parang katulad sa mga horror movie na pag gano'n niya sa, pagtingin niya sa salamin, may nakita siyang, hindi siya talaga daw super clear, pero babae siya na parang nakatrahe de boda, na parang old school, tapos yung buhok sobrang haba. Pero nakatalikod. Di siya sure kung nakatalikod or nakaharap, pero kasi wala siya makita muka. Yun yung sabi niya sa akin. Kasi pagka gano'n niya, nakita niya daw na, kasi yun yung cousin ko, siya daw siya kasi yung may third eye. Tapos, kaya pala, nagmamadali siyang, gumatok siya sa pinto. Tapos sabi, ate, buksan mo yung pintuan. Tapos pagpasok niya, namumutla na siya. Tapos tinanong ko siya kung ano nangyari. Yun yung kiniwento niya sa akin. So parang kung ako na lang, babalik ako sa pagiging detective, kung tatahiin ko yung kung ano nangyari. Parang gusto ko na lang i-connect yung nakita niya dun sa na-feel ko na naglalakad ng mabagal. Siguro Actually, ginagamit ko yung detective skills ko ngayon. Kanina. Nakabakya. Lahat ng Nakabakya mga siguro. nangyayari sa'yo ay related sa trabaho mo na pagbabanda. Alam mo kung Pabalik bakit. na naman tayo. Bakit? Yung una, nararamdaman mo siya every time na nagtutugigs ka. Di ba? Yeah. Yung pangalawa naman ito, mahaba buhok, makaluma, di ba? Yung mga rockstar dati, mahaba yung buhok, di ba? Tapos, Pwede. habang naglalakad siya, anong sabi? Tug daw kayo. Hindi niya na lang ako prenaka. Gusto niya sumama sa gig ko, diba? Yeah. Alam niyo guys, after nung nangyari na yun, para hindi ako matakot, yung ginawa ko noon, lagi na lang akong nagpupuyat ako maglaro ng, ano pang yung paborito ko noon, Counter-Strike ba? Tapos naka-headset na lang ako ganyan, para wala akong marinig, wala akong ma-feel. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na rin pala yan. CS 1.6. Ay, hindi. May bago na nga palang counter kasi, sorry na, sobrang, Ano yun, 2010. O 2010. Sorry, yung counter na alam ko, grade 6 pa ako eh. Yun kasi yung unang lumabas yung Counter-Strike eh. Grade 6 ako. Grade Kasabay 6 na- counter? grade 6 ako. 1.2? Kasabay ng Stupid Lab. Kasabay ng Stupid Lab ng Salbacota. Lumabas din yung Counter-Strike nila. Nauso. Grade 6. elementary Sobrang days. tagal na yun. Anyways, nandun na, hanggang doon na lang yung yung scary experience mo. Wala ka na experience Ay. after. Ngayon, dyan wala. Dito Yan. so far, wala naman. At thank you, May wala. mga aso kayo eh. May mga aso Oo. kasi kayo eh, kaya gano'n. Ah, Pwede oo. mo sa mga previous episode kasi namin na pag-uusapan namin yung Kill Kig. Na-share ko kasi kay Tito Ian na nung nandyan ako sa Boracay. Munti ko pa sabing Bora. Hindi nga pala pwedeng sabing Bora. Kasi Dapat Boracay. Oo, Boracay. Bawal? Bakit? Oo. Baka magalit yung mga taga-isla. Oo. Magalit yung mga taga-isla kasi Kasi ayaw nilang, kasi di ba may lugar na Bora-Bora? So ayaw nilang doon. Dapat Boracay talaga. Incorporate. Dapat Boracay. Okay. So, matagal na yan? Matagal na ba yan? Nung nagkaroon ng ng woke. Hindi, joke lang. Hindi, biro lang. Hindi matagal na to. Matagal na to. Kasi Hindi way back- matagal na talaga. Kahit sinong Matagal. lokal lang tanongin mo dito, ayaw nila ng Bora. Gusto talaga nila ng Boracay. So, Way back. ginawa na lang mga taga-BGC yun. Talagang Ano? Hindi, wala. Sabi ko, ginawa Baka na lang. nadalo ng mga taga-BGC. Oo. Kinonya Been to term Bora, yung, brother. kinonya term yung Boracay. Sa At true. nalaman ko yan dun sa sa isang taga-lokal din dyan na 2016 ako dyan. Ayun nga na hindi nga na parang offensive nga pag tinatawag siyang Bora. Dapat talaga Boracay talaga. Anyways, magkwento ka nga ng mga kaalaman mo tungkol sa may Kill Kig. Kung may personal experience ako, Pero Hindi common naman, ba? yung alam mo Common lang. ba talaga siya dyan? Yung alam mo lang na mga info doon na parang paano siya nag-work, paano siya kinukontra, paano siya... actually wala akong masyadong ang alam ko lang dyan, yung mga, kasi kahit kami dati, ako growing up kasi syempre diba sa probinsya, pag for example, pupunta sa mga fiesta, tapos bago ka sa isang lugar, wala ka masyadong kakilala doon, never ever ka daw tumanggap ng pagkain or inumin na nabuksan na.
Kasi Ayan, hindi mo ganyan hindi yung mo sa akin. hindi mo alam kung anong nilagay, kung may nilagay ba doon or ano. Dapat ikaw yung magbubukas ng inumin mo o ikaw yung mag-ano ng pagkain mo. For example, pupunta ka sa mga fiesta, ganun. Ano yung alam mo na pangontra dyan? Yung parang hindi ka makilikig. Wala, ang mga narinig ko lang dyan, nagpupunta talaga sila sa albularyo. Ay, hindi mo nabalitaan yung inaabot ng ng kaliwang kamay? Kaliwang kamay. Yung kunwari, inabutan ka ng dish tuloy, Ah, nung ulam na nasa plato. Kailangan Mm. naabot mo siya ng kaliwang kamay sa ilalim para hindi ka daw makilikig. Kasi may katrabaho ko dati na Yun daw. taga-Aklan. Ganun na. Yan yung Actually, ngayon ko lang narinig yan. At least alam mo na. Aklan. Ganun lang Next. gagawin. Basta, ang tip namin ay wag mong gagawin sa sizzling plate na may sisig. Oo, kung ayaw mo mapasok. Oo, kasi i-make sure mo na may kahoy sa ilalim. Nagbabanda ka pa naman, so marami mga sizzling sisig dyan. Kaso hawak niya yung mic sa kanan. Pakiabot naman to. Kaya mo na yan. Inabot, no? Grabe. Anyways, actually mayroon pa tayong kaunting oras. Pwede ka ba mag-share nung sa lahat ng mga nagawa mong content? Regardless to kung fairy tale, dark fairy tale. Ano yung pinaka nagustuhan mong nagawa mo? Ito yung recently lang na na-upload ko. I don't know kung napanood nyo. Yung story ng Pollock Twins. Nang? Pollock Twins. Pollock Twins. Pollock Twins. Kambal sila. May kilala ako kaso hindi sila twin si Paula. Ay, Sino? Ay, ano yan? Hindi, ano niya yan? Wala, ayoko magsalita din. okay. Sige. Ano meron dyan sa Pollock Twins? Parang familiar siya. Sige, go, Ano go. siya? Story siya about, kina-question kung totoo ba yung reincarnation. Kaya nag-garner siya ng maganda yung engagement nung story na yun kasi nga debatable siya kung totoo ba yung reincarnation or psychology lang. So yung story niya, Evap? Reincarnation, Evap. Hindi naman. Hindi Hindi, sige, naman. sorry. Hindi mo na. Yan, so yun, story siya ng 1957 siya nangyari sa Hexham, England. So 'di ba yung mag-asawa na si Daddy John at si Florence Pollock, may dalawa na silang anak. Dalawang babae, 'di ba? Si Joanna 11 years old at si Jacqueline 6 years old. So papunta sila ng church, Sunday kasi 'yon. Tapos may kasama silang family friend. So itong family friend nila na nagde-drive ng sasakyan, nagkaroon sila ng car accident, nabangga sila ng sasakyan. So ang ending, yung anak nila na si Joanna at si Jacqueline at yung family friend, na dead sila on the spot. So after nun, 1 year later, si Mami Florence nagkaroon siya ulit ng anak, pero twins. So lahat sa family nila nagulat sila na paano nagkaroon ng twins kasi wala naman silang ganun na gene sa family nila na may twins. So ang anak nila si Jennifer tsaka si sino nga yung pangalan? Si Jillian, Jennifer and si Jillian. Puro J. So Puro J. Oh. Hindi, oo nga, puro J nga. Correct. So ang ba yung mga strange similarities? So una daw yung physical marks kasi si Jennifer, nung pinanganak daw si Jennifer, ito si Jennifer tsaka si Jillian, identical twins yan sila. Tapos si Jennifer, meron siyang birthmark sa forehead tsaka sa waist. Pareho daw kung saan may scar tsaka birthmark yung namatay nila na ate na si Jacqueline. Tapos, second, habang lumalaki daw yung twins, si Jillian tsaka si Jennifer, nagtatanong sila ng mga toys na dati doon sa mga namatay nilang sisters. Like say for example, may toy doon, tatawagan nila sa kung ano yung exact name ng toy na yun.
Yan. Tapos, yung creepy is yung takot sila sa, pag may dumadaan na sasakyan, takot sila. Parang sinasabi doon ng mga twins daw, that car is coming to get us. Yan. Tapos, pang-apat, yung geographical memory. So, dinala sila ng parents nila doon sa Hexam. Tapos, tinuro nung kambal yung mga lugar na connected doon sa dead sisters nila. Like, say, for example, yung school, yung playground. Sabi nila, doon kami dati naglalaro, tinuturo. Pero first time lang nilang nakapunta doon, yung kambal. Oh, sorry, nalito ako. Yung namatay na una, kambal din ba? Hindi sila kambal. Kasi Isa isa lang 11, isa 6. Pero Pero parehas babae. Parehas babae. Tapos pinanganak na kambal. Sila Yung pinanganak na kambal, parehas pa rin babae. Galing no? Parang ang hirap din siyang isipin. Diba? Tapos ano pa So, yung Hindi, sige. Continue. So dito na pumasok yung parapsychologist tsaka psychiatrist na si Dr. Ian Stevenson. Kasi siya nagko-conduct Siya kasi 'di ba nagko-conduct talaga siya ng investigation sa mga bata na may past life memories. Yun, gumawa nga siya ng book regarding doon. So in-interview niya yung family tapos nag-conduct siya ng genetic testing na kino-confirm niya na monozygotic twins nga si Jillian tsaka si Jennifer. So yun, doon niya nalaman na pasok yung na-investigate niya doon sa twins, pasok siya sa criteria na possible reincarnation siya. Pero yun nga, actually sa mga ibang na napanood ko rin na parang same case na ganito, parang may certain age lang. Pagdating nila ng mga na pag teens na nila, parang nawawala na yung memories. Yung past life memories. Sorry, ano yung tawag? Monozygotic? Monozygotic twins or identical twins, ganun. Paano siya may explain sa science na since same lang, hindi. Diba, yun yung sinasabi nila na pag identical twins, diba same sila ng DNA. Pero isa lang doon sa kambal, yung may may birthmark na same doon sa ate na chogi. Diba may mark siya, may birthmark siya sa forehead saka sa waist. Ay yung ate niya na si Jacqueline, doon din may scar and birthmark sa same spot. Kasi possible naman dahil same parents lang din naman sila, kaya possible. Hindi kaya ganun. Hindi, meron bang binigay na explanation, na parang scientific explanation na hindi to reincarnation, ito yung explanation niyan kung bakit nakukuha nila yung mga dating nangyari. Hindi kinaya ng doktor na i-explain through science. Ayun nga, di daw ma-explain. Di ang science alone. So, paano daw naging ganun? Pero syempre, yun nga, marami din yung skeptics na hindi naniniwala na wala, psychology lang yan. Baka influence lang yan ng parents kasi nagluluksa pa sa namatay nilang anak. Baka finifeed lang yung mga bata ng info. Mga ganun ba? Yun yung sinasabi ng iba na hindi naniniwala. Sabagay, no? Tsaka wala pa kasi wala pang video nun eh. Hindi pwedeng kasi syempre, di ba, 1950s pa yun. So, doon na papasok yung debate na kung maniniwala ba talaga tayo sa reincarnation. Pero, ito nga, nung lumaki na sila, between mga 5 to 6 years old, nawala na yung memories. And then, yung isang kambal, nung naging 40s na yung edad nila, yung isa na tsugi na. Isa na lang yung buhay. So, search sa Google, makikita niyo sila dyan. Na-interview sila nung matanda na sila about doon? Parang wala na eh. Wala, hindi ba sila nagsabi na hindi? Actually, sinasabi lang yun ng parents namin, hindi talaga namin siya na Yung parang yung recent update nga daw dito kasi meron daw yung ibang family members ng itong Pollock twins. Para nag-guest sila sa podcast ba yun? Basta ang sinabi ng isang family member doon is medyo may pagka-narcissistic daw at saka controlling daw yung daddy. Saka may medyo dysfunctional yung family nila. So parang doon... sorry. Sige. Tatanungin ko parang doon daw papasok yung sinasabi ng iba na baka pwede nga daw na
Na dahil controlling lang yung daddy. Tsaka, syempre, nag-mourn pa sila sa namatay nilang anak. Anong religion nila? Hindi rin hindi rin na-mention. Akala ko may nakita. May nakita kasi ako dito. Akala ko ito yung religion nila. Anyways, di ko na lang sasabihin. Ayan ko na lang kayo mag-investigate. Akala ko may nakita kasi ako dito picture. Akala ko ito yung religion nila kasi may nakasulat. Hindi pala. Anyways, ang pagkakaalam ko naman about sa birthmark, sabi, natatawa si Ian kasi yun yung religion niya. Ang natatawa ako ang natatandaan ko about sa birthmark, meron namang theory na nagsasabi na yung birthmark daw is kung paano ka namatay dati. Yun. Parang battle scar. Oo, yun. For example, may balat ako dito. Ibig sabihin, baka yung past life ko, nabaril ako dito. Parang ganun. Dito May ako mga tinanggal. balat pa kayo? Kaso ang iniisip ko, paano kung yung may balat sa yung malas? Sabihin na natin yung malas. Diba? Balas May sa balat oo. Paano sila namatay? Nahulog, nahusok sa puwet. Ako, ang laki ng balat ko dito. So Saan? nasabugan ako ng granada tapos mga shrapnel to. Pwede, ganun. Pwede, no? Ikaw, ano bang meron ka bang theory na parang narinig na masasabi mong ay, okay tong theory na to interesting. Ito, tungkol dun sa balat? Hindi, kahit saan. Ikaw, Apple, meron ka bang theory na narinig before na parang masasabi mo na, interesting to, baka totoo to, parang ganyan. Theory about dun sa story ng Paula Queens? Hindi naman. Kahit naman Kahit saan. sa anything in general na Kunwari, theory of evolution na galing daw tayo sa unggoy. Which is maraming ebidensya, pero hindi rin naman natin masasabi na totoo. Yung mga ganun. Sabi nga nila, 'di ba? Pag nakakita ka ng video ng mga gorilla, 'di ba? Pag magtingin ka ng mga video ng gorilla sa zoo, para talagang tao sila eh. Sabi nga daw nila, baka nga daw mga tao din talaga 'yun, kaso umiiwas lang sa tax. Pag nagpapanggap na gorilla. Kasi yung nila, tingnan mo, pag makita ang video, abutan mo sila ng Yossi. Yossi alam nila gagawin Alam nila. nila gagawin eh. Isusubo rin nila eh. Di ba? Yung kahit nga may sindi, bubuga-buga. Basta marami mga video ng ganyan. Kaya nga baka sinasabi ng mga tao din talaga to. Umiiwas lang sa tax kaya nagpapanggap na gorilla. Anyways, ikaw, may alam kang... May naalala ko kasi kanina, di ba nag-live ako kanina sa TikTok. Pag-usapan namin to nung mga followers ko. Sabi ko, kasi may nagre-request sa akin, gumawa daw ako ng, mag-research daw ako about Illuminati, ganung Kimberly. Sabi ko, alam nyo guys, ang ko dyan, ang theory ko dyan. Kasi di ba maraming nagsasabi, Illuminati daw is parang group of people, mga antichrist sila, ganito, ganyan. Ako naisip ko lang dyan, group of people sila, pero alam mo yung parang mafia, parang mga VVIP group lang sila, pero sila yung mga mga yayamanin na kaya nilang let's say for example, meron silang kaya nilang mag-fund ng gumawa sila ng artist, kaya nilang pasikatin dahil marami silang pera, ganun. Pero wala akong iniisip na like connected sila sa like cult sila or anything to do with like Antichrist. Ako lang yun. Oo. Pero Parang kumbaga, Hindi, sige. parang mafia, parang ganun. Yun lang iniisip ko. Pero wala akong iniisip talaga na siya, na nakulto sila or ganun. Pero ang reality, mga magsasaka talaga yan. Mga group of farmers yan. Illuminati. Oo. Sana all. Oo. Kasi kapag binaliktad mo yung Illuminati, itanim uli. Pwede. Tanim uli. Legit yan. Kaya ang talagang reality niyan, group of farmers yan. Kasi di ba yung mga Illuminati, mahilig din naman yun sa mga ambigram, di ba? Yung mga binabaliktad. Ano kasi yung sign nila, ganun? Oo, di ba? Ganyan. Tsaka yung mga Ganun. words, di ba? Kunwari, ambigram, yung parang fire, pag binaliktad, fire pa rin. Pag yung Illuminati, pag binaliktad mo yun, itanim uli. Kaya mga group of farmers. Pwede mo yan, pwede mo yan i-share sa paggawa mo ng content. Sabi ko, I quote. Sabi ni Tito James, group of farmers daw sa mga Illuminati. Is it?
Screen grab mo to, itong part na to. Tapos, Oo. Ilalagay ko yan sa ano. Iko-quote kita. meron akong nakita pala recently na medyo naano ako. Hindi ko alam kung napanood nyo na rin to. Sige. May nakita ako na TikTok page siya. TikTok account siya. Na pag sinearch mo ngayon, makikita mo pa, kiniklaim niya na nasa future daw siya. Tapos yung walang tao, Paps. Walang tao, Yung, oo. oo. Yung kahit saan siya Parang pumunta, walang pinag ko yan. tao. Kahit saan siya pumunta, tapos sina-challenge siya ng mga tao sa comments na, sige nga, punta ka dito. Punta ka dito. Tapos walang tao. Oo. Lahat. Ang dami niyang videos na nandun siya, pumunta siya sa lugar na yun, wala talagang tao. Hindi ko alam kung ini-AI niya ba to Paps, or actually matagal na yan. Hindi yan pwedeng sabing AI kasi hindi pa kaputukan yung AI nun. Naggaganyan na siya. Way back pandemic pa yan eh. Kaya nga nung Oo, sinabi, parang napanood ko nga yan. kaya nga sabi na baka, oo, wala talagang tao kasi pandemic eh. Wala naman lumalabas. Pero ang malupit ka Paps, kahit ano na, yung wala na nung pandemic, ginagawa niya pa rin. Wala talagang tao. Ano nga tawag dyan? Kasi may napanood ako na content creator din sa US. Nag-YouTube din siya. I don't know, baka napanood yun na siya. Yung parang medyo chubby na babae na yung content niya puros din sa mga ganitong stuff. Sabi niya parang, ano nga tawag dyan? Yung, ano nga yung, pag for example, naka-VR ka, ano yun? 3D. parang simulation. Parang simulation. Oo, parang, baka daw ganun yun. Yun yung theory niya. Yung nakikita, parang VR background lang, parang ganun. Oo, baka ginawa lang daw ng, oo. Oo, time travel. Pwede. Diba? Pero- Possible. Yun yung theory niya. Possible naman yan, walang tao. Si Monse ba yan? Yung sinasabi mo? Hindi Si babae. Yung may ganun, yung may kulay, may mga makeup siya minsan. May bangs, tapos may ano rito, may cat Hanapin ko nga. na ano. Oh, Hindi, nakalimutan ko yung name niya. Di- Eh, Luis? Dito Paps, saan mo kaya posibleng pwedeng gawin yan? Lugar na walang tao. Canela ba yan? Dito? Screening ng pelikula. Hindi Parang- tinatao. Parang rin parang si Jess din, inipit din nung nakaraan na episode. Kilala mo si Jezreel? Kilala mo si Jezreel? Di ba naging guest niya siya dito last time? Napanood sa akin. Pero kilala mo siya before? Napapanood din dumadaan siya sa FYP ko. Dumadaan sa Mm. Sino pa bang pagdating sa diyan sa content creation mo, sino yung parang inspiration mo diyan? Lagi kita sinishare sa mga followers ko. Sabi ko, yung mga napapanood ko lagi, yan sina Mr. Bolen. Si Mr. Bolen. Si Mr. Pero Bolen. pinaka-first, Magaling yan si Mr. Bolen. Alam mo kung bakit? Yung 5 minutes na kwento, kaya niyang gawing 1 hour and 30 minutes. di ba? Di ba? Tsaka yung kamay niya, yung Mahilig siya pag ganun. Very expressive siya. And then, di ba? Grabe Kasi yung parang kamay. dinidescribe niya sa'yo para ma-imagine mo, parang nandun ka sa kinakwento niya. Si Mr. Pero ang pinaka-first ko talaga na pinapalo sa mga story time si Bailey Sarian kasi nagme-makeup siya while nagkukwento ng true crime. sino si? Bailey Sarian. Ay, hindi ko ito kilala. Search mo Bailey Sarian. S-A-R-I-N. Bailey Sarian. Parang isa siya sa mga OG na gumagawa ng na nagme-makeup tapos nagkukwento ng true crime. So ito ang ginagaya nila. Hindi, nakita ko na. Sikat talaga to sa YouTube. Ito Sikat talaga yan ang siya. niya. So, before pa siya pumutok, naka-subscribe na ako sa kanya. Pero ang content niya lang talaga before is makeup lang talaga. Tapos, nag-start yata siya kay Chris Watts. Parang yun yata yung first content niya na pumutok siya. Kaya ginawa niya na lang yun ng tuloy-tuloy kasi mas maraming nanonood sa kanya pag yun yung content niya. Matagal na siya? Pandemic pa lang? Pandemic pa, oo. Iniisip ko, Paps, paano kaya natin to gagawin? Ganito.
Alin, magme-makeup tayo? Hindi, as lalaki. Siyempre, babae magme-makeup. Pero paano pag as lalaki? Paano gagawin? Multitasking. Actually, mahirap gawin Bubuhat yun. ka. Pwede na, pwede. O kaya nagbubunot ng mga balbas. And then one day, ay, gaganong-ganong ka pa, no? Okay. Siyempre, di ba? Ano pa ba? Paano mo gagawin, di ba? Ano Sa yung babae, ginagawa ng lalaki madalas na kilala yung lalaki? Ay, hindi pwede, Paps. Hindi pwede. Hindi pwede. Black ka ban ka agad sa sa TikTok eh. Sinasabi mo, no? Tapos nagkukwento ka ng, ayun, wag na. Sige, Nanginginig. Never mind na yung naisip kong idea na Iniisip ko kasi na, oo, yung babae pwedeng magganto na parang habang nagmi-makeup. Yung makeup. Mukbang, yun. Habang, oo, Paps, may nakikita ako kumakain. Lalaki, kumakain siya. Nagkukwento. Puno bibig mo, tapos nagkukwento ka. Hindi, Ito, yung ginagawa ni Buji. Ay, okay, naglalakad, no? Naglalakad siya. Ay, maganda din niya si Buji. Maganda si... Maganda yung content niya. maganda yung content ni Visit. Budyo. Maganda yung Actually, content niya. maganda yung content ni Budyo. Then, naisip ko lang sa may mukbang, no? Pwede, no? So, nagmumukbang ka, tapos wala nang naintindihan doon sa kwento mo. Ay, kilala niyo si Stephanie Su, di ba? Yung Rotten Mango. Yan, kasi di ba bago siya yung mga videos niya before, ganun ginagawa niya, nagmumukbang siya habang nagkukwento siya. Tapos itong recent, wala na, di niya na ginagawa yun, kwento na lang talaga. Kasi nga parang ang hirap na magkukwento no. Di tsaka, alam niyo guys, iniisip ko, let's say for example, nagko-cover ka ng true crime, like say, for example, Junko Furuta, tapos gusto mo i-upload sa YouTube, syempre, ikukwento mo yung lahat ng gory details. Paano mo gagawin? Tapos kumakain ka. Pwede yun. Yun yung magiging yun yung magiging edge mo sa iba na parang, wow, astig to ah. Pero mas maganda kung Nakain mo. Sobrang ganda pala nun kung sakali, no? Di ba mayroong TikTok content creator na embalsamador? Di ba meron? Meron. Di ba meron? Yung nagbibigay. Nag-guest yan dati sa Ano kayo kung mag-true crime siya, nag-storytelling, tapos nagbubuklat ng laman. Oh my God. Nag-autoban ka rin. Kakaiba yun. Kahit di nakita, di ba? Kahit di nakita. So bigla may mga tumatalsik minsan. Oo. Ay. Tapos, ang maganda doon, yung makikita mo babangon, tapos ibabalik niya sa higa. Wait lang. Nagkukwento ako. Puwapalag pa pala, Inaano niya na, Nakita mo, pinipigay. Tapos sa dulo, buhay pa ako. Sabi mo, content lang. Buka na yung tiyan ko. Anyways, ayun na nga. Napahaba na tuloy ang usapan. Ayun na, maraming salamat Apple Season at kahit sobrang busy mo dahil sa mga 2 gigs Thank you sa pag-invite sa akin. Nag-enjoy ako dito. 2 gigs mo araw-araw, napagbigyan mo pa rin kami. Invite mo naman sila kung saan ka pwedeng mapanood. Ayan. Pwede nyo kayo follow sa lahat ng Sokmed except lang saan ba ako wala lang upload. Snapchat na siguro. Pero you can find me sa Facebook, Threads, Instagram, TikTok, YouTube. Lahat yon same lang. Apple Season sa likod ng kwento. Actually, para hindi sila mahirapan, ilalagay ko sa description description ng video na ito. Ilalagay ko sa ibaba lahat ng social media ni Apple Season. Thank you, guys. So yung na-meet nyo ngayon is si Apple Season 4. So sa next season naman natin ay i-guess natin siya. At may meet nyo si Apple Season 5. Bye. Yay! Push natin yarn. Oo. Tsaka sana if ever, kung kasi ayun nga pala, kanina pa namin pinag-uusapan pero yun nga, naka-base sa Boracay si Apple. So gusto kong bumalik dyan. Si James gusto niya rin kasi dati matagal siya nag-work din dyan Sabi niya nga. So kung sakali, pag nakapunta kami dyan, tayo? Hindi, Gusto niyo mag-tugs. Pwede na mag-tugs. Nako, hindi ko alam. Ang sakit na nga ng likod ko ngayon Nakaupo lang ako. Ayan, I know, pang titos and titas of Manila na tayo. Oo. Yun ang atake natin. Kape-kape na lang tayo. Oo. Banda talaga yan si Ian dati. Tsaka friend mo pala si Jerome, no? Oo. Si Jerome. Napapapis kami niyan.
na related naman sa isa sa mga pinaka nire-request din na guest sa episode, si James. Actually, Si James. talaga maliit lang talaga yung mundo eh. Kasi yung kapatid ni Jerome na babae, asawa nung isa naming friend. Ooh. Yun Small naman, world yun nga. naman, maano naman Galing. siya. Mahilig naman siya sa mga conspiracy theories. Ah. Oo, marami siyang alam about sa conspiracy theories. Na kahit kami, na mga kaibigan niya, ginagawa niya na rin ng mga theory. At, hula ko ano to. Ang lawak ng imagination niya. Hula ko ano to. Itanim uli. Mga ganun yung mga naiisip mo. Shoutout sa iyo, James. Kailan ka namin magiging guest. So yun, guys, maraming salamat. Make sure na naka-follow kayo kay Apple Season sa likod ng kwento sa lahat ng mga social media platforms niya. Meron siya sa YouTube. Nakakatuwa. Gusto ko yung format ng thumbnails mo, yung ang ganda ng mga kulay kasi kahit na nakakatakot. Thank you. Pati yung mga yung edits niya. Tsaka pag napakinggan nyo talaga mag-storytelling si Apple, compliment to Thank makakatulong. you. Yung sinasabi, sabi ko, may nakakantok ba yung boses ko? Yan din noong una na offend kami na parang bakit? Ba't kayo na? Napakinggan namin para makatulog. Bakit ba boring pa yung kwento namin? Oo. Pero yung pala, natuklasan namin na pala yun. In a good way pala yun, na ibig sabihin. Nare-relax sila. So, yun. Anyway, yun nga. Sana makapag tayo ulit. Magkaroon pa tayo ng collaboration ulit sa future. Oo naman. Ayun. Meron ka pa bang gustong i-promote or kung ano man? Sa mga, kung may nakikinig sa atin sa Boracay, gusto mo ba i-promote yung Kung ano gusto mo i-promote? Banda. Pwede ba yun? Okay, Ayun. Anyway, kung mapunta kayo dito sa Boracay, at gusto nyo ko mapanood ng live kasi yun naman talagang full-time work ko. Anyway, singit ko lang to kasi naalala ko kanina yung na-mention yung edit stuff. Kasi yung mga followers ko, lagi nila sinasabi, ate, mag-upload ka naman everyday. Gano'n sila. Mag-upload, dalasan mo naman yung pag-upload. Sabi ko, guys, may full-time job ako. Saka one-man show ako. Sabi ko, ako lahat mag-research, mag-shoot ako din mag-edit. Sabi ko, wala akong team. Kaya hindi kaya ng powers ko mag-upload everyday. Sabi ko sa kanila. So, yun. Anyway, going back. Yun nga, kung mapunta kayo dito sa Boracay, ayan, saan ako tumutugtog? Sa Station 2, sa Don Vito restaurant. Katabi lang siya ng KFC. Oh. Pwede tayo mag-meet and greet doon. Every Monday to Saturday, yun ang gig ko doon. Regular gig. Kumakanta rin sa mga weddings, di ba? Corporate events tsaka weddings. Wedding ng tikpa lang, nag-ano ka? Tumatanggap. Kung meron, why not? Yung umaaraw umulan, yun ang kanta. Umaraw. Yun, oo. Kaya guys, kung i-hire nyo si Apple Season sa mga parties nyo, sa mga weddings nyo, gamitin nyo lang yung code na TRDP Season 4. Makakuha kayo ng discount. Charot, walang ganun. 10%. No? And you can save 50 pounds? Naging jet to holiday bigla. Nakalimutan ko na. Anyways, maraming salamat ulit, Apple, sa Thank you, Tito James, Tito Ian. Thank you guys. Make sure na nakafollow kayo sa kanya kasi gusto ko rin na mapanood nyo yung content niya kasi may mga content siya na hindi natin nasasakop or na di-discuss. Kaya panoorin nyo rin. Aside from hindi pa namin na-discuss yun, quality naman yung quality yung output. Kaya mapapanood mo talaga. Follow kayo guys, yun. Thank you. Ayun. Sige, ikaw na muna. Guys, ayun, maraming salamat. Ako nga pala si Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zhu, kasama si Apple Season. At kami ang The Red Door Podcast. Bye. Thank you. Bye.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.